Ayan, what's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Kumpiyansa pa nga po si Coach Tim Cone sa tatlo pa niyang natitirang point guard. At ano nga bang major adjustment na ginawa niya para dito kay Dwight Ramos? Yan po yung ating pag-uusapan at eto naman po si Jordan Headings. Tinawagan pala ni Coach Tim Cone. Bakit nga ba tinanggihan ang paglalarong muli para sa ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas? Yan po yung ating pag-uusapan at tatalakayin sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Mga shooters, kumpiyansa pa nga po si Coach Tim Cone sa tatlo pa niyang gwardiya na natitira sa kanyang rotation sa pagkawala nga po ni Scottie Thompson sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa papalapit na Olympic qualifying tournament diyan po sa Riga, Latvia. Umalis nga po ang ating pong pambansang koponan na Gilas Pilipinas, bit-bit lang ang 11 manlalaro. Nawala nga po ang pangunahing point guard ng koponan dahil sa iniinda niyang back injury na siya pong bumabagabag kay Scottie Thompson mula pa nung PBA All-Filipino Cup. Kaya kung papansinin po natin, talagang sobrang baba ng laro ni Scottie Thompson nung All-Filipino Cup dahil sa pinipilit lang po talaga niyang maglaro para sa kanyang barangay Ginebra San Miguel na umabot pa nga po sa Game 7 pagkatalo ang barangay Ginebra sa kamay po ng Meralco Bolts. Pero nagtitiwala si Coach Tim Cone sa kanya pong kupunan na kayang punan ng mga natitira niya pong gwardiya sa Gilas Pilipinas ang naiwang trabaho ni Scottie Thompson dahil nandyan nga po si Dwight Ramos na lumipat from backcourt mula sa wing position, napunta po siya sa backcourt position. Narito po ang paliwanag ni Coach Tim Cone sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Tinitingnan namin si Dwight Ramos para tulungan kami sa backcourt. He played the wings for us nung may Scottie Thompson kami. Pero ngayon, nilipat namin siya sa backcourt at binigyan niya kami ng malaking sukat sa position na yan. At kaya pa din niyang maka-score mula sa position na yon. At makakapalitan ni Ramos sa nasabing posisyon, eto pong sina Chris Newsome na kamakailan lamang ay tinanghal na PBA All-Filipino Cup Finals MVP. At nandyan din, siyempre, ang katunggali ni Chris Newsome na si CJ Perez na sa panig naman ng San Miguel Firme na pwede ding magdala ng bola. Narito po si Coach Tim Cone sa ulat pa din ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Kaya pakiramdam namin, kaya ni Dwight Ramos, si Chris Newsome na talagang kaya din magdala ng bola. At ako mismo, na-surprise ako kay CJ Perez sa pagdala niya ng bola. Nakikita niya ang aming opensa. Talagang maayos at hindi ko ramdam na may nawala sa atin. Sa pagkapanalo nga po ng Gilas Pilipinas kontra sa Taiwan Mustang, nagpalitan sa backcourt position, eto pong sina Dwight Ramos, Chris Newsome, sa nasabi pong tune-up game na nagtala po si Dwight Ramos ng 19 points, 3 rebound at 4 na steal. Si Newsome naman ay may 8 rebound, 6 na assist at 2 pong steal. Ito naman pong si CJ Perez ay nagtala ng 3 puntos, 2 rebound, 1 assist at 1 steal. Ang maganda rito mga shooters, pinupunto po ni Coach Tim Cone na kahit sino pa ang court general, ang triangle system pinapatakbo ng Gilas Pilipinas ay hindi naman talaga kinakailangan ng purong point guard. Narito po ang dagdag na pahayag at paliwanag ni Coach Tim Cone sa ulat pa din Ruben Terrado ng Spin.ph. Hindi kami naglalaro ng purong point guard system. Kung titingnan mo ang triangle offense sa mga nakaraang taon, hindi talaga kami gumagamit ng point guard, ng purong point guard. Kahit nga si L.A. Tenorio ay hindi purong point guard sa ating sistema. Kahit si Johnny Abarrientos ay hindi rin siya purong point guard sa ating sistema. Ngunit, sinabi po ni Coach Tim Cone na hindi nangangahulugan na hindi na nami-miss ng Gilas Pilipinas ang pagkawala ni Scottie Thompson na itinawag nga po niyang napakahalagang player para po sa kanilang koponan na Gilas Pilipinas. Narito po ang huling bahagi na pahayag ni Coach Tim Cone sa ulat pa din ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Hindi sa wala tayong nakikitang kapalit ni Scottie. Namimiss lang namin siya. Kahit sinong makuha natin ay hindi papalit kay Scottie Thompson. Sinasabi lang ni Coach Tim Cone dito mga shooters na kahit kumuha pa sila
no, in the future, kumuha pa sila ng kahit sino gamitin dito sa Olympic qualifying tournament, ay hindi pa rin pwedeng palitan ang kakayanan ni Scottie Thompson. Para po yan sa sariling pananaw ni Coach Tim Cone. Pero hindi namin ramdam na kulang kami. Napag-usapan na namin ito ng 11 player. Malakas silang lahat at pakiramdam nila okay na kami. So yun po yung pakiramdam ni Coach Tim Cone, na okay na silang lahat. Kahit 11 player lang yan na andyan ngayon na lumalaban o lalaban para sa nalalapit na Olympic qualifying tournament para makakuha tayo ng isang ticket dyan po sa nalalapit namang Paris Olympics. Siyempre, inaasam nating lahat yan na makapasok ang ating kupunan. Kaya again, ang pakiusap natin, wala nang basher dito para sa Gilas Pilipinas. Sama-sama po nating suportahan ang ating nag-iisang kupunan na gusto tayong bigyan ng matikas na karangalan. At sa panig naman po ni Jordan Heddings, sa mga nagtatanong, bakit nga ba hindi ipinalit si Jordan Heddings si Scottie Thompson? Narito po ang mga paliwanag ni Heddings kung bakit kinailangan niyang tumanggi sa tawag ng pagserbisyo para po sa ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas. Narito po si Jordan Heddings sa ulit ni Snow Badwa ng Spin.ph. Tinawagan ako ni Coach Tim Cone last Monday or something like that. Parang the week na papasok sila sa Inspired Sports Academy para sa posibleng pagsama ko diyan sa camp. But unfortunately, hindi ko nagawa kasi ako at ang aking asawa ay nagsisikap mabuntis sa loob ng 2 taong nagkakaroon kami ng problema doon at nakikipagtulungan kami sa isang fertility specialist dito sa Adelaide, Australia. Tinawagan ako ni Coach Tim Cone sa mga huling minuto na nagkakaroon kami ng isang huling cycle para sa doktor. Bago naman ako pumunta sa Manila para sa Strong Group. At yan nga po mga shooters, no, maliwanag na ang dahilan ni Jordan Heddings na tinawagan po siya ni Coach Tim Cone, pero unfortunately hindi nga po siya available dahil sa kanila pong inaayos mag-asawa. So yun po yung naging problema dito mga shooters. Sa mga naghahanap po kay Jordan Heddings, ayan na po yung kanyang paliwanag. So mayroon silang inaasikasong mag-asawa. Wala na pong hopefully wala na pong maghahanap para kay Jordan Heddings dahil base na din po sa mga pahayag ni Coach Tim Cone ay okay na din ang kanyang 11 player na dala patungo po sa Olympic qualifying tournament dyan po sa Liga Latvia. So asahan natin na maganda ang maidi-deliver ng 11 player na dala ni Coach Tim Cone dyan po sa Liga Latvia para sa Olympic qualifying tournament ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. And hopefully, sana naintindihan at naunawaan na ng karamihan kung bakit hindi naipasok at naihabol si Jordan Heddings dito po sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Laban Pilipinas. Puso